Welcome to my Civil Podcast. If you're new around here, please subscribe. And if you are not new around here, welcome to episode 333. And as always, I am your host, your project management girlie, Anika Elinzano. And here with me are the girls and the boy. I'm the boy, Sleepy Boy, Byron. And I'm Andrea Miandag, your engineer. I'm Kishupea Alka, your quality analyst. For this podcast, we are going to talk about engineering project management in the age of AI or artificial intelligence. And I know it may sound boring for any people, but with artificial intelligence, everything is possible. So, interesting. Kaya, di ba, nagtanong-tanong tayo sa IG natin regarding this topic. Ano pala yung tinanong mo sa IG mo? Nakita ko yun eh. Marami akong nakuha reply. Mga ilan? 10. Mga 10 actually, yeah. Pero ang tinanong ko doon is mostly about what is the struggle ng mga viewers natin when it comes to project management. One of the things na paulit-ulit ko nakita is time management. Time management, conflict ng schedules, tapos yung mga unexpected issues. So, saan nyo ba na-experience yung mga ganun? Siguro kapag may mga project na nakascheduled gawin, like sa mga org things ba, tapos biglang meron tayong mga quizzes or may utos sa atin na kailangan natin, uy, ipasa mo na to agad, ganyan. And that day, may schedule tayong gagawin. So, yung schedule na gagawin natin, hindi natin alam kung gagawin na ba natin siya. Like, alam mo yung mga time management ba, gano'n. So parang, yan yung mga narinig natin sa mga industry na workers na talaga. No? Yung parang, ito yung nakaplanong i-produce for this certain day. And then, sasabihin nila, may urgent tayong orders from this person na very important. Oo, kaya nade-delay yung progress natin. And yan yung isang gusto nating ma-resolve. So, di ba lahat naman tayo dito officers, we know that. At the start of the academic year, I tried to use an AI-powered tool to manage like every projects that we could do sa org natin. Kasi hindi lang naman yan iisa eh. Yan yung importance of AI. Kasi meron tayong mga officers na, baka matutulog na lang after mo ibigay yung deadline. And then, meron tayong officers na, kaya nilang gawin yung project as you gave it. Pero, varying yan eh. Hindi natin makakontrol yan. So, that is why we use AI para nga, ma-align natin yung schedules natin. And then, we could also see yung mga availability, yung progress, and then, kung natapos na ba yung task para mag-automate na siya. Kunwari, natapos mo yung task na binigay ko sa'yo, no? I-inform niya ako, mag-notify siya sa akin na, tapos na itong task, pwede ko nang simulan yung susunod na stage doon. Pwede ko nang ma-assign yun sa other officers. So, that is really good. That is the good thing about AI. So, ano ba yung sa'yo? Since ikaw yung nagtanong sa akin, ikaw naman. Parang feeling ko related yung akin. Oo ha. Pero add ko dun sa sinabi mo, parang ang ganda nung concept na ginawa mo kasi hindi mo na kailangang i-chat yung mga tao. So, less hassle. Yes. So, sa akin naman kasi, nung nag-post ako sa IG, ang tinanong ko doon is kung nakakatulong ba yung AI sa real-time monitoring. Yung mga sagot nun, yung specific na doon is, yes, life is great with AI. Yes. Galing kay Miss Andag. So, ang nagsusupport doon, syempre daw, nagkakaroon kasi ng mga anomaly detection. So, in case sa mga manufacturing, sabihin yung mga pinoproduce na goods, sabihin natin kulang and at the set time na kailangan na mapadala sa kanila. So, magkakaroon ng notification sa kanila na, boss, kailangan na namin ito makuha within this day. So, hindi na sila nagkakaroon ng hassle or bottlenecks. Meron rin naman doon yung nag-i-improve daw yung life nila with AI. Kasi nga, syempre, with one click ng AI, isa-search mo lang how to do this. Bibigyan ka ng layout. Meron pa nga doon options like option 1 ba, option 2. Yung mga plan A, plan B, gano'n. Oo. Minsan, mas maganda yung option 1 or may kulang. So, it depends na lang sa prompt na ibibigay mo. Pero, pagandahan niya ng prompt. Oo. Kasi diba minsan, like may sentence na hindi maganda, mayroong okay naman sa mga viewers. Meron naman doon yung disadvantage. Kasi nagkakaroon ng dependency sa AI. Tapos, yung iba, hindi na nila chine-check yung quality. May mga tendency na
sige, ipasa ko na lang to with the works of AI. Parang ganon. Pero pag nirun mo through plagiarize, nandun pa rin na 100%. So, anong sense na if hindi mo ipaparaphrase? Parang sa sobrang reliance nga, no, hindi na natin magawa yung project ng mag-isa. Parang, May AI din naman na pang-humanize. Oo. Oo, may kasi AI na pag pang mga ganun, parang ang hirap mag-trust ng ganun. Oo, yun yung mahirap kasi ibahin niya yung sentence mo, which is na parang pumapangit ba yung sentence na galing dun sa AI mismo. Pero before that, kay Byron muna tayo. Kasi parang, parang May gusto- interesting yung, yung IG story niya. Nakita ko yung kanina eh. So, ayun nga, nagtanong ako sa IG na can you predict if a project will succeed or not? So, sad to say, walang nag-respond. Ilan yung nag-view? 111. 111 to be exact. But, dalawang yung nag-respond. Yung isang sagot doon, ang reply niya doon, secret dot. Yung sa isa naman, ang reply niya doon is, will definitely happen. So, I think na kaya mong i-predict kung magsa-success nga ang project mo. But, other people may say na probably hindi mo mapipredict kasi nga madaming mga factor na pwedeng mangyari during the process. Pero how it is possible na paano mo ma-predict ang future? Nagpa-forecast na din ba yung AI? Possible. Kasi may mga nakita ako na parang titignan niya yung mga signs ba? Yung mga, kunwari, resources, mga history din, ganun. Yung sa, parang ino-automate na lang yung, natin, yung forecasting na inaaral natin. Siguro ganun sa AI. But at the same time, nagtanong din ako sa IE kasi nirestory ko yung story niya. Kasi sabi niya nga, wala pa talaga akong views. So nirestory ko siya. Ang may nagsabi, it could be a helpful tool para ma-predict natin yung mga possible na problems may encounter natin sa pag-implement ng project na yun. Kapag sa mismong project na. Alam ko kasi may may mga tools like SEO, Smart Analytics. Under rin siya ng AI. So, makakatulong yun. Predictive analytics. Oo, predictive analytics. Ngayon, sabi namin, napag-usapan namin na maaari, may makakatulong siya sa tool, pero hindi niya masabi na success or failure talaga 100%. Hindi ka sumakses. Oo, tama. Hindi niya masabi na, okay, sasuccess ka dito. O okay, dito hindi ka sasuccess. Hindi niya masabi yun. Makakatulong lang siya para mag-guarantee yung gusto mong outcome. Parang magbibigay lang siya ng mga circumstances na pwedeng mangyari, yung mga ganun. And then, ikaw na bahala Yeah, na like, mag-improve. things na kailangan mong i-consider bago mo gawin yun, yung mga ganun. Oo, kaya, so sa tingin ko, parang more on, even though nandyan pa rin yung AI, namumuna pa rin yung human, di ba? So that is related sa'yo. Kasi nga, yung question ko doon, if nagawa ba sila ng project, prefer ba nila na full AI or human? Like, human control pa rin. A lot of them saying na human control pa rin. Pero, aminin natin, gumagamit talaga tayo ng AI kapag sa mga project, di ba? Aminin ko, gumamit talaga ako ng AI. Lalo na kapag rush hour na. Disclaimer, impromptu tong script namin. Wala kaming script actually. Yes. Yung mga rush hour ba na kailangan ng ipasa na nakakalimutan na ba yung deadlines? Kasi ang dami nga ginagawa. So, nakakatulong din talaga yung AI. But, the thing is, yung human pa rin yung magko-control. Like, nasa human pa rin yung pinaka-final ba? Tayo pa rin yung magde-decide kung yung binigay ba ng AI, yun ba yung ipapasa natin? Or yung binigay ng AI, gagamitin lang natin siya as a guide. Pwede mo rin gawin for improvements. Yes. Oo. It's a tool nga eh. Tsaka sinasabi nga nila, di ba, sa mga seminars natin, AI is already there. So, hindi mo na siya matatanggal. It will only continue to develop. So, parang it will depend on the human kung paano natin ay gagamitin. Di ba nga Bagay nung na lang ba? nung diniscuss nung isa nating prof yung sa research, when it comes to parang reference, okay lang daw maglagay ng AI. Basta include mo doon yung lahat. Like, from AI, kailan mo ginawa. So, possible na na siya, applicable na talaga siya in real life. So, yun nga, yung challenges. So, sa atin naman kasi, if we're going to use it responsibly, magagamit na siya as a tool to improve our current processes, to divert sa traditional project management to the more advanced na AI with AI technology. So, I think, kung sa totoosin pa rin naman, parang nasa primary stage pa lang naman AI natin,
nandun pa rin yung human trust di ba? Kasi controlled pa rin ng human ang AI unless may mga human na magpapakontrol sa AI. Siyempre, tayo pa rin naman nagsasabi sa AI kung ano yung mga needs nilang gawin. Like Kasi ano, kailangan mo pa rin silang bigyan ng overview nung kailangan mong gawin para mabigyan ka nila ng magandang result. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na gawan mo ko project. Lalabas niya na agad. ano siya, utilization ng prompt. Yes. Kasi pag nilagay mo kunwari sa declaration ng letter, fix this grammar. Minsan iba yung ibibigay niya eh. Kaya so dapat specific yung ilalagay mo. So, gano'n niya sa project management kasi ginagamit ko siya, the AI tool, ginagamit ko siya as like a tool para masabi na, okay, I have 4 teams or 4 members in this team. And then, sasabihin ko, ito yung mga specialization, ito yung mga kailangan ko. And, yun yung prompt ko. So, siya na magsasabi kung paano ko siya i-distribute, but ako yung judge kung paano ko kilala itong mga person na to. Kung able ba silang gumawa ng project na to. Ayan, yan, isa yan sa project Check mo siya management. muna kung yung binigay ba ng AI na yun na role sa isang tao, check mo muna kung magpi-fit ba siya dun sa binigay niya. Tama. May isang guide, sabi niya, AI for data analytics inline sa project. Human control for interpretation and final decision. A combination of both is the future. So parang yun na daw yung future natin, yung AI, yung mag-assist sa atin sa mga data, then tayo yung mag-i-interpret. Like, kahit ngayon naman yun na yung nangyayari, di ba? Oo. Mag-assist sila sa mga data analytics natin. Like yung sa mga Google Workplace ba? Yeah. Oo, ganun siya. May additional question ako, guys. May kasabihan kasing naririnig na ako na mapapalitan daw in the near future, like 10 years approximate, yung mga workers. Kasi nga may AI na tayo. So, in connect siya sa project management, sabihin natin, isipin mo yung isang company, since may mga bosses, departments, isipin mo, mapapalitan yung mga workers ng AI. Kasi nga nagde-develop eh. So, ano yung opinion or insights niya doon? Sino mauna? Si Oh. Bai. Si Bai muna. The sleepy boy. So, for me, in the first place nga, humans ang nag-create ng AI. So, hindi mapapalitan ng AI. Without humans, AI can't develop with themselves. Okay. And also, iba ang trabaho ng AI, iba rin ang trabaho ng humans. We know na humans can create errors, mistakes, but AI cannot, let's say. But in the industry, there's no such thing na perfect ang system. So, it's really important na merong collaboration ng AI and humans. Dapat meron para silang interaction with the process. So, parang ano lang, gagamitin ni human si AI. Oo. As a tool nga. Yes, okay. Ikaw? Feeling ko, I mean, hindi talaga siya mapapalitan. Kasi, like, yung pinaka-tradition way talaga na ginagawa ng mga tao is manual. Like, yung human talaga yung nagko-control. Wala naman kasing pinanganak na AI eh. So, di ba? Wala naman talaga pinanganak na AI. So, talaga na yung mga workers o yung human pa rin talaga ang magko-control sa lahat. Like, we should not fully trust AI kasi feeling ko, yung AI, magiging friends lang natin siya to assist us. So, yun, I think hindi talaga siya mangyayari. Oh, and from the get-go, kagaya yung sinabi ni Vio, ni Vi, na nanggagaling nga yung knowledge ng AI from the humans. And that is such a huge potential para sa next generation natin, no? Especially in project management din, to further our research, further our knowledge, and malay natin, in the near future, mas matalino na yung mga susunod na generation sa atin because they have access to AI and they have access to a larger or broader information, pool of information, di ba? As long as we're active in every decision we do, never tayong masasurpass ng any technology or development na tayo mismo ang gumawa. Kasi nanggaling sa atin yung knowledge na yun. Wow, very profound! Professional. Yes, pero that's what I think. Wala ba tayong pa-conclusion dyan? Or like, So, to conclude, no, for your question, I think, even though there are challenges, kagaya sa human trust and AI, and using the tool for project management, and even though there are some concerns about predictive analysis, we can say that the struggles that we face for project management can be resolved with the help of AI, kagaya sa real-time monitoring, di ba? So,
all in all, All in all, AI can support the work, but the final Yes. decision is nasa human control pa din. nasa human. Ang key takeaways nun is, huwag tayong dumepend sa AI. Like, learn AI as assistive na tool. Ganon. Very interesting yung last question natin, no? About kay Miss Oka, ano yun? Very interesting yung question natin, no? For the last one, it's very insightful. Kung mapapalitan ba ng AI yung mga bosses, yung mga workers natin in the near future, like 10 years from now, that's really sudden, no? Pero what do you think? What do you think? That is our opinion. So, ngayon, kayo naman ang i-ask namin, what is your opinion on AI used in project management or maybe in the whole world? And drop that in the comments down below. So, we'll just see you around the next time.